May mga pamilyang mukhang perpekto sa paningin ng iba. Magarang bahay, matagumpay na negosyo, at masayang pagsasama. Ngunit sa likod ng mga ngiti at masasayang litrato, may mga kasinungalingang unti-unting sumisira sa bawat ugnayan. 6 na taon ang nagtitiis si Carla sa pangalipusta ng kanyang biyanan na si Mama Cheryl. Sa bawat araw na lumilipas, pilit niyang pinipiling manahimik alang-alang sa lalaking pinakamamahal niya, ang kanyang asawang si Rostom. Naniniwala siyang balang araw, matatanggap din siya ng pamilya nito. Ngunit sa isang gabi ng medianoche, sa harap ng mga kamag-anak at mga bisita, tuluyan siyang ipinahiya at pinaratangang sumisira sa pamilya. Ngunit anong gagawin niya kung may isang taong nasa likod ng lahat ng yon? At kung ang taong pinakamamahal mo ang siyang sumira sa iyong buhay, may natitira pa bang dahilan upang magpatawad? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Hindi ka na naman mapakali, mahinang sabi ni Rostom sa kanyang asawang si Carla. Kinakabahan ka ba ulit? Wala ka namang ginagawang mali. Sana wag mo nang dibdibin ang sasabihin ni Mama ngayon. Baka sakaling maayos ang mood niya. Napangiti si Carla, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Sana nga, kilala mo ako, Rostom. Kahit sabihin kong sanay na ako, nasasaktan pa rin ako. Minsan naiisip ko kung ano pa ba ang kulang sa ginagawa ko para matanggap nila. Sa paningin ng iba, maswerte si Carla. Asawa siya ng isa sa mga anak ng respetadong pamilya sa bayan. Hindi siya naghihirap. Maganda ang bahay na tinitirahan nila. Hindi rin siya pinapabayaan ni Rostom. Ngunit sa pananaw ni Carla, hindi sapat ang lahat ng iyon para matawag niyang tahanan ang pamilya ng asawa niya. Nang sandaling yon, inimbitahan muli sila ni Mama Cheryl para sa weekly breakfast sa ancestral house ng pamilya. Habang nasa sasakyan, hindi talaga mapalagay si Carla. Nakatitig siya sa mga bahay na nadaraanan nila habang mahigpit na nakahawak sa seatbelt. Hinawakan ni Rostom ang kanyang kamay. Wala kang kailangan baguhin sa sarili mo. Ikaw ang pinakamasipag na taong kilala ko. Hindi mo kasalanang ipinanganak ang mahirap. Kung may hindi man tumatanggap sa'yo, problema na nila yon at hindi sa'yo. Bahagyang uminit ang dibdib ni Carla. Yun ang dahilan kung bakit nananatili siyang matatag. Palaging nariyan si Rostom at pinapakalma ang mga bagay na gumugulo sa kanya. Ipinaparamdam palagi na mayroon siyang kakampi. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin mawala ang kaba sa tuwing papalapit sila sa bahay ng kanyang mga biyanan. Pagkababa pa lamang nila ng sasakyan, sinalubong na sila ng kasambahay. Habang naglalakad sila papasok, huminga ng malalim si Carla. Sa wakas, dumating din kayo, sambit ni Mama Cheryl. Nakaupo na ito sa dining table habang umiinom ng kape. Si Papa Pablo naman ay tahimik lamang na nagbabasa. Good morning po, magalang na bati ni Carla. Isang tipid na tango lamang ang isinagot ng biyanan. Hindi man lang siyang nginitian. Umupo na kayo, sabi ni Papa Pablo. Lumalamig na ang pagkain. Bahagyang gumaan ang loob ni Carla dahil kahit papaano ay maayos ang tono nito. Mas kaya naman niya kasing pakisamahan ang father-in-law kaysa sa mother-in-law. Tahimik silang nagsimulang kumain. Akala ni Carla ay magiging payapa ang almusal. Hanggang sa mapansin ni Mama Cheryl ang suot niyang blouse. Yan na naman ba ang suot mo? Bigla nitong tanong. Napatingin si Carla. Po, yung blouse mo, mukhang mumurahin. Asawa ka ng anak ko pero parang hindi ka pa rin marunong pumili ng disenteng damit. Paulit-ulit na lang din. Hindi ka ba binigyan ng allowance ng asawa mo para bumili ng mas maayos? Napatigil si Carla sa pagsubo. Mahilig kasi talaga siyang mag-ulit ng damit. Lalo na kung paborito niya at maaliwala suotin. Wala siyang nakikitang mali roon. Pero ang mother-in-law niya palagi na lang may nasasabi. Narinig niyang napabuntong hininga si Rostom. Mama naman, pati po ba yan kailangan niyo pang punahin? Maayos naman ang suot ni Carla. Napailing si Mama Cheryl. Ikaw naman kasi anak, dapat kahit paano huwag mong hayaang lumabas ang asawa mo na hindi nakaayos.
Kapag pinapabayaan mo ang asawa mo, iisipin ng mga tao na wala kang standards. Napayuko si Carla. Pakiramdam niya'y muli na namang lumiit ang kanyang pagkatao. Hindi na niya maintindihan na mali na palang maging simple. Malinis naman ang suot ni Carla. Planchado at disente naman. Hindi naman yun pambahay. Pero para sa biyanan niya, hindi pa rin sapat. Tahimik silang uminom ng tubig. Palagi na lang talagang ganon. Hindi siya matatanggap dahil galing siya sa mahirap na pamilya. Sa lahat din ng mga manugang ng mga ito, siya ang hindi pinakagusto. Kaya kapag may mga family gathering sa side ni Rostom, kung hindi lang pwedeng pumunta, hindi talaga siya pupunta. Ilang sandali pa ay muling nagsalita si Mama Cheryl. Nabalitaan kong nagpadala ka na naman ng pera sa pamilya mo. Halos mahulog ang kutsara sa kamay ni Carla. Napatingin siya rito. Opo, kaunting pera lang naman po yun. Saka sahod ko po sa trabaho ko. Napailing ang kanyang mother-in-law. Ayokong manghimasok sa mga desisyon mo. Pero asawa mo ang anak ko. Hindi ka ba napapagod? 6 na taon ka nang may asawa pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang sumasalo sa kanila. Hindi ba sila marunong magsikap? Naramdaman ni Carla ang paninikip ng dibdib. Alam niyang darating ang usapan na yon. Hindi lang niya inaasahan. Nakasama pala sa menu ng almusal ang mga salita ni Mama Cheryl. Mama, sabi ni Rostom, hindi pa rin talaga makapagpigil. Lalo na at alam nitong wala rin siyang lakas ng loob na sumagot. Pinaghirapan naman ni Carla ang perang ipinapadala niya. Hayaan niyo na siya. Saka nandito ako. Ako naman talaga ang provider sa mag-iina ko. Hayaan niyo na lang kami, Mama. Tumaas ang mga kilay ni Mama Cheryl. Ayaw pa rin talagang paawat sa mga opinyon nito. Anak, inaalala ko lang naman kayo. Gusto kong marinig mismo sa asawa mo kung bakit hanggang ngayon ay parang obligasyon pa rin niyang buhayin ang pamilya niya. Napatingin ang ibang hipag at mga bayaw niya na nasa hapag din. Pinapahiya na naman talaga siya ni Mama Cheryl. Wala namang bago. Palagi naman itong ganoon. Huminga ng malalim si Carla. Pinilit niyang maging magalang at linawin ang mga bagay-bagay. Hindi ko naman po sila binubuhay. Kapag may sobra lang po akong kinikita, tumutulong ako. Matatanda na rin po ang mga magulang ko. Hindi ko po kayang pabayaan sila. Kahit papaano sila rin ang nagsikap para makapagtapos ako ng pag-aaral at ang mga kapatid ko. Ngumiti si Mama Cheryl. Ngunit hindi yun mabait na ngiti na ibinibigay nito sa iba. At ngayon, pamilya namin ang nakikinabang sa pagpapalaki nila sa'yo. Hindi ba kabaliktaran? Kami ang gumagastos tapos sila ang nakikinabang. Ang galing naman ng diskarte ng pamilya mo. Parang may mabigat na batong bumagsak sa dibdib ni Carla. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang insultuhin siya o ang insultuhin ang kanyang mga magulang. Hindi naman tamad ang kanyang ama. Hindi rin maluho ang kanyang ina. Nagkataon lamang na hindi naging madali ang kanilang buhay. Nagsumikap silang lahat. Ginapang niya ang pag-aaral. Nagtrabaho siya at hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin siya sa negosyo ng pamilya ni Rostom. Hindi niya kailanman hiningi ang perang ginagamit niya. Pinaghihirapan niya yon kahit pa sabihin na sa negosyo siya ng asawa niya nagtatrabaho. Gusto niya sanang humanap ng ibang trabaho para wala nang masabi ang ina ni Rostom. Pero mahirap din kasing maghanap ng ibang trabaho. Mapapalayo siya sa kanyang mga anak. Bukod doon sa pagtatrabaho niya sa mga Sanchez, kaya sila nagkakilala ni Rostom. Ilang taon na siyang doon nagtatrabaho simula pa noong single siya. Kaya sanay na talaga siya at alam niya na rin ang ikot ng negosyo. Hindi naman po humihingi ng pera ang mga magulang ko. Ako lang po ang kusang tumutulong. Maliit na bagay lang naman po yun kumpara sa kinikita ko. Sambit ni Carla. Kasi wala naman talagang mali roon. Muling humigop ng kape si Mama Cheryl. Kaya hindi umaasenso ang mahihirap dahil kapag nagkaroon ng kaunting pera, buong angkan ng binubuhat. Wala kayong alam sa tamang paghawak ng pera. Napalunok si Carla. Pakiramdam niya unti-unting nababasag ang natitira niyang pagtitimpi. Parang gusto niya na lamang umuwi. May mga dinner at breakfast silang ganoon na hindi kasama ang mga bata. Daan na rin kasi yon para mangamusta at mapag-usapan ang negosyo ng pamilya. Naglalaan talaga ang bawat isa ng oras para roon.
na kaugalian ng mga Sanchez na nakasanayan niya na rin. Biglang ibinaba ni Rostom ang kubyertos. Mama, tama na. Kaya ayokong pumupunta rito eh. Alam kong tatratuhin niyo na naman ang ganyan ang asawa ko. Napatingin si Carla sa kanyang asawa na napansin niyang kanina pa siyang dinidepensahan. Bihirang-bihirang magsalita ng ganon si Rostom sa ina. Sa nagdaang 6 na taon, pareho lang talaga silang tahimik. Ni hindi siya pinagtatanggol ni Rostom at sa bahay na lang siya kino-comfort. Pero nang sandaling yon, bago yon para kay Carla. Ang ipagtanggol ni Rostom ng tuwiran sa harap ni Mama Cheryl. Hindi nawala ang malamig na ekspresyon ni Mama Cheryl. Bakit? Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi na po pagiging totoo ang ginagawa mo, Mama. Pangiinsulto na yon. 6 na taon na kayong ganyan kay Carla. 6 na taon na siyang nagtitimpi. Ni minsan hindi siya sumagot sa inyo. Hindi pa ba sapat yon para makita nyo kung anong klaseng tao ang asawa ko? Giit pa ni Rostom. Tahimik si Carla. Ayaw niyang umabot sa puntong nag-aaway ang mag-ina dahil sa kanya. Ayaw niyang maging dahilan ng hidwaan. Ngunit alam din niyang kung siya ang magsasalita, baka lalo lamang lumala ang sitwasyon. Anak, kumalma ka. Nasa harap tayo ng hapag. Sambit pa ni Papa Pablo. Hindi pa. Sagot ni Rostom. Matagal ko na tong pinalalagpas. Lagi kong sinasabing hayaan na lang. Lagi kong inaalo si Carla pagkatapos ng bawat pagpunta namin dito. Pero napapagod na rin akong makita siyang umiiyak kapag ganito ang pagtrato ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Carla. Hindi niya akalaing sasabihin yon ni Rostom. Nahihiya siya. Ngunit kasabay ng hiya ay may init na dumaloy sa kanyang puso. Tinatago niya ang pag-iyak na yon. Hindi naman kasi siya bato. Naiiyak pa rin siya sa mga masasakit na salitang natatanggap kahit sanay na siya. Lumipas ang ilang linggo matapos ang hindi magandang almusal sa bahay ng mga magulang ni Rostom. Unti-unting bumalik sa dating takbo ang kanilang buhay. Gigising si Carla ng maaga. Maghahanda ng almusal para sa kanilang dalawa. Saka sasabay kay Rostom papunta sa kumpanyang pagmamayari ng pamilya nito. Hindi man siya kabilang sa mga pangunahing namamahala. Pinagkakatiwalaan pa rin siyang tumulong sa administrative records at ilang financial reports. Para kay Carla, sapat na yon. Hindi niya kailanman pinangarap ang malaking posisyon. Ang gusto lang niya ay maging kapaki-pakinabang sa pamilya ng asawa niya at kumita na rin kahit paano. Halos 9:00 ng umaga nang ilapag ni Carla ang huling folder sa mesa. Nasaan si Rostom? Sumagot naman ang secretary nito. May pupuntahan pong business meeting sa labas with a client. Okay, sambit ni Carla. Akala ko naman sabi kaming uuwi mamaya. Hindi pala. Baka po bumalik po ulit si Sir Rostom, ma'am. Sabi niya po saglit lang daw po siya. Napabuntong hininga siya. Wala na naman pala si Rostom sa opisina nito. Simula pa noong nakaraang buwan, halos hindi na sila sabay magtanghalian at umuwi. Palagi itong nasa meeting. May business trip, mga kausap na investors at may emergency meeting. Hindi naman siya nagtatampo. Normal lamang yon. Mas malaki ang responsibilidad ni Rostom kaysa sa kanya. Isa ito sa mga inaasahang hahawak ng negosyo balang araw. Kasama ang 2 nitong kapatid. Natural lamang na mas mabigat ang trabaho nito. Kumain na lang siya ng lunch mag-isa. Ma'am Carla, napalingon siya kay Liza, isa sa accounting staff. May ipapapirma lang po sana kay Sir Rostom sa budget adjustment forms. Tinanggap ni Carla ang folder. Sige, dadalhin ko sa office niya. Thank you po. Pagpasok niya sa opisina ni Rostom ay wala pa rin ito. Tahimik ang buong silid. Nakatiklop ng maayos ang coat ng asawa sa sandalan ng upuan. May nakabukas na laptop ngunit nakalak ang screen. Inilapag niya ang folder sa mesa. Ngunit bago niya pa ito mabitawan, napansin niyang may ilang dokumentong bahagyang nakausli sa ilalim ng isa pang folder. Hindi naman sana siya makikialam. Ngunit dahil kailangan niyang ilagay ng maayos ang mga papeles, kusa niyang inayos ang pagkakapatong ng mga yon. Ano to? Budget reallocation? Para saan? Madalas talaga silang magkaroon ng budget reallocations, lalo na kapag may bagong project. Ngunit habang dumadaan ang tingin niya sa mga numero, tila may kakaiba. May nakasaad na malaking halaga. Binasa niya ang note. Transferred to special operations?
Napaisip siya. Special operations? Isasara na sana niya ang folder nang mapansin niya na may isa pang dokumentong halos kapareho. Parehong account, halaga at magkaibang petsa. Parehong inilaan sa parehong operasyon. Maya-maya lamang ay bumukas ang pinto at pumasok ang asawa niya. "Love!" Napalingon siya at ngumiti si Rostom habang papalapit. Nandito ka pala." Ngumiti rin si Carla. "Dinala ko lang tong budget forms. Hinahanap kita kanina. Umalis ka pala. Nauna na akong kumain ng lunch. Kumain ka na ba?" Lumapit si Rostom at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Oo, kumain na ako sa labas. Sorry kung lagi akong wala. Ang daming inaasikaso nitong mga nakaraang linggo. Minsan nga hindi ko na namamalayan ang oras. Pakiramdam ko kulang ang isang araw para matapos lahat." Umiling si Carla. "Ayos lang, naiintindihan ko naman. Alam kong palagi mong ginagawa ang best mo para sa pamilya ninyo. Kasi nga, minamaliit din nila ang kakayahan mo. Hindi rin biro ang dami ng responsibilities mo. Huwag mo akong alalahanin dahil kaya ko namang intindihin ang sitwasyon mo." Napangiti si Rostom. "Kapag natapos lang tong sunod-sunod na projects, babawi ako sa'yo. Magbabakasyon tayo kasamang mga bata." Bahagyang uminit ang puso ni Carla. Napangiti siya kaagad. "Pwede ba nating isama sina nanay at tatay? Para naman makalabas-labas din sila." Tumango agad ang asawa niya. Sige lang, ikaw ang bahala. Maganda nga rin na nandun sila para makasama ng mga bata." Mas lalong lumawak ang ngiti niya. Ganun naman palagi si Rostom. Palagi marunong bumawi at alam ang mga tamang salitang magpapagaan ng loob niya. Muli siyang napatingin sa folder sa lamesa. Love, may itatanong sana ako. Napansin ko lang habang inaayos kong mga papel, may ilang budget na naililipat sa special operations. Normal lang ba yon? Hindi ko lang kasi maalala kung may department ba tayong humahawak ng ganyan." Saglit na natahimik si Rostom. Kami-kami lang ng management ang humahawak niyan. Internal projects lang, kaya hindi na ipinapadaan sa lahat ng departments. Minsan kailangan naming ilipat ang budget, depende sa pangangailangan ng negosyo. Huwag mo nang isipin yan dahil normal lang talaga ang ganyang adjustments." Tumango na lamang si Carla. Pagkatapos ng usapan ay magkasabay silang lumabas ng opisina. Habang naglalakad sa hallway, kusang hinawakan ni Rostom ang kanyang kamay. Napatingin siya rito. "Pagod ka na ba?" tanong nito. Napangiti si Carla. "Medyo lang, pero kaya ko pa namang magluto para sa hapunan natin ng mga bata." "Kapag uwi natin mamaya, mag-order na lang tayo ng pagkain. Huwag ka na magluto. Alam kong pagod ka rin sa trabaho." Mahina siyang tumawa. "Salamat, pero kaya ko namang magluto." Umiling ang asawa niya nang makasakay na sila ng elevator. "Alam kong kaya mo naman, pero hindi ibig sabihin nun na kailangan mong gawin palagi. Gusto ko ring alagaan ka paminsan-minsan. Hindi lang ikaw ang dapat nag-aalaga sa akin." Muling uminit ang kanyang dibdib. Sa mga ganoong sandali, lalo niyang iniisip na tama ang pinili niyang lalaki. Oo, mahirap pakisamahan ang kanyang biyanan. Maraming beses na siyang umiyak dahil sa mga masasakit na salita ni Mama Cheryl. Pinaparamdam sa kanya na hindi siya bagay sa mundong yon. Ngunit sa bawat gabing niyayakap siya ni Rostom at pinapangako ang darating din ang araw na matatanggap siya ng pamilya nito, muling nabubuo ang pag-asa niya. Naniniwala si Carla na sulit ang lahat ng kanyang pagtitiis. Hindi man siya tanggap ng lahat ngayon, sapat nang may isang taong buong-buo ang tiwala sa kanya. "Ano ang gusto niyong kainin?" tanong ni Rostom habang inilalabas ang cellphone. "Ikaw ang bahala, love. Tawagin mo na rin ang mga bata para makapili sila ng gusto nilang kainin." Napangiti si Carla habang inaalis ang sapatos. Sige." Pumunta si Carla sa kusina at sinabihan ang yaya ng mga bata. Makalipas ang ilang minuto, nagsidating ang dalawa nilang anak sa sala. "Daddy!" sigaw ng bunso habang tumatakbo papunta kay Rostom. Kaagad itong kinarga ng asawa niya at hinalikan sa noo. "Ano ang gusto mong pagkain? Pizza? Fried chicken?" "Pizza?" sigaw ng bata. "Tapos fries, tapos ice cream. Promise, ubusin ko po lahat." Napatawa si Carla habang pinagmamasdan ng mag-ama. Ang panganay naman ay tumabi sa kanya. "Mommy, pwede po ba tayong manood ng movie mamaya? Matagal na tayong hindi nagkakasabay. Miss na miss ko na po yung family movie night natin." Hinaplos niya ang buhok ng anak.
Siyempre naman, manood na lang tayo habang kumakain at pagkatapos, maaga pa rin tayong matutulog. May pasok pa kayo bukas. Lumawak ang ngiti ng dalawang bata. Habang hinihintay ang pagkain, naglaro ng simpleng board game ang mag-aama sa sala. Hindi mapigilan ni Carla ang mapangiti habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Pagdating ng pagkain ay sabay-sabay silang kumain habang nagkukwentuhan at nanonood ng movie. Daddy, totoo po bang magbabakasyon tayo? Sinabi po kasi ni Mommy kanina. Sambit ng panganay. Tumango si Rostom habang kumukuha ng pagkain. Oo naman, matagal na rin tayong walang bakasyon. Gusto ko makabawi sa inyong lahat. Palagi na rin kasing nakakancel nitong mga nakaraang buwan. Tutuloy tayo kahit gaano pa ako ka-busy. Napangiti na lang si Carla habang ngumunguya ng pizza. Babawi sila sa mga bata. Ilang beses na rin kasi nilang napaasa sa sobrang abala sa trabaho. Pwede namang si Carla na lang muna ang bumawi. Pero ayaw niyang magbakasyon na hindi sila kumpleto. Talaga po? Tanong muli ng bunso. Mag-swimming po tayo? Maglalaro tayo sa dagat? Nagsalita na rin si Carla. Isasama natin sa Lola Belen at Lolo Felix ninyo. Matagal na rin silang hindi nakakalabas. Sigurado ako matutuwa sila kapag nakasama na naman kayong mga apo nila. Tumango ang mga bata ng sabay. Hindi man perpekto ang buhay nila. Alam niyang ginagawa nilang mag-asawa ang lahat upang hindi maramdaman ng mga anak nila ang anumang problema. Kinagabihan, matapos patulugin ang mga bata, kinuha ni Carla ang cellphone. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga magulang. Hello, Nay? Masayang bati ni Carla. May lakad po ba kayo next week? Narinig niya ang masayang boses ng kanyang ina. Wala naman. Trabaho at bahay lang kami ng papa mo. Bakit anak? May nangyari ba? Ayos lang ba kayo? Kumusta ang mga apo namin? Kumusta rin ang asawa mo? Napangiti siya sa sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Ayos naman po kaming lahat. Tumawag ako sa inyo para yayain kayong sumama sa bakasyon. Sagot na po ni Rostom lahat. Gusto ko pong makapagpahinga rin kayo. Excited na rin ang mga bata na makasama kayo. Sandaling natahimik ang nasa kabilang linya bago marinig ang mahinang pagtawa ng kanyang ama. Talaga ba anak? Nakakahiya naman sa inyo. Baka maging malaki ang gastos ninyo. Baka mas mabuti kung kayong pamilya na lamang ang umalis. Ayaw naming maging pabigat. Napailing si Carla. Huwag na po kayong magsabi ng ganyan. Hindi naman po kayo pabigat. Gusto talaga namin kayong makasama. Mas magiging masaya ang mga bata kapag nandun po kayo. At gusto rin naming makapagpahinga kayo kahit ilang araw lang. Gusto niyang mawala kahit paano ang stress ng mga ito. Panganay si Carla sa magkakapatid. Siya ang unang nakapagtapos pero una rin na nagkapag-asawa. Pakiramdam niya ay kailangan niyang mabayaran ang utang na loob niya. Kaya tumutulong siya sa pagpapaaral sa ilang kapatid. Pero yung iba, pinag-aaral pa rin ng kanyang ama at ina. Hindi pa rin nakakapagpahinga ang mga ito sa pagtatrabaho. Sa huli ay pumayag din ang kanyang mga magulang. Nang matapos ang tawag, naghanda na si Carla sa pagtulog. Dumating ang araw ng kanilang bakasyon. Mainit ang sikat ng araw, ngunit sariwa ang simoy ng hangin mula sa dagat. Pagkababa pa lamang nila ng sasakyan, hindi na mapigilan ng mga bata ang kanilang pananabik. Habang inilalagay ng staff ang kanilang mga gamit sa villa, tumakbo agad ang dalawang bata papunta sa buhanginan. Napatawa si Carla. Dahan-dahan lang, huwag kayong tatakbo ng masyadong malayo. Hintayin niyo si daddy ninyo. Inasikaso niya na muna ang mga bata. Binihisan at nilagyan ng sunblock. Nang hindi na mainit ang araw sa balat, nagtampisaw na ang mag-aama niya sa tubig. Siya naman abala sa mga prutas, inumin at mga pagkain sa outdoor table. Mas gusto niya ang mga ganoong bakasyon nila. Simple lang at hindi nakakailang ang ambience ng paligid. Yon ang alam ni Rostom na bakasyon na gusto niya. Kaya kahit kaya naman ito sa mas mahal na resort, mas binubuk nito kung saan siya magiging komportable. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa dagat. Naroon si Rostom, masayang nakikipaglaro sa kanilang mga anak. Buhat nito ang bunso habang hinahabol naman ang panganay. Anak! Mahinang tawag ng kanyang ina nang makalapit ito. Napalingon siya rito. Bakit po, Nay? Ayos ka lang ba? Tanong nito. Ayos lang po ako, Nay.
Napapagod lang siguro sa trabaho. Marami ring ginagawa sa negosyo po ng pamilya ng asawa ko. Medyo lumalago na po kasi. Hindi po katulad dati nung unang pasok ko sa kanila. Nag-expand na. Pero wag po kayong mag-alala. Kaya ko naman. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Anak, hindi mo kailangan magpanggap sa amin. Alam naming hindi ka pa rin tinatanggap ng buo ng pamilya ng asawa mo. May mga pagkakataong minamaliit ka nila. Ramdam naming nasasaktan ka. Napayuko si Carla. Parang biglang bumigat ang dibdib niya. Kahit anong pilit niyang itago ang katotohanan, hindi niya pala yon kayang ilihim sa mga taong nakakakilala sa kanya mula pagkabata. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. May mga pagkakataon pong mahirap talaga. Minsan, pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Pero sinusubukan kong intindihin sila. Baka balang araw matanggap din po nila ako, Tay. Ayoko ring maging dahilan ng gulo sa pamilya ni Rostom. Marahang hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Anak, wala kaming hinihiling kundi ang kaligayahan mo. Hindi namin gusto na tinitiis mo ang lahat ng mag-isa. Kung may mga panahong gusto mong umiyak o magsabi ng nararamdaman mo, nandito lang kami. Pwede kang umuwi sa bahay. Doon ka muna at magpalipas ng sama ng loob. Hindi mo kailangan maging matatag palagi. Napakagatlabi si Carla. Salamat po, Nay. Pero mabait naman po ang asawa ko. Ipinagtatanggol niya po ako ngayon. Lagi niyang pinaparamdam na mahal niya ako. Kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na po akong sumuko. Masyadong naging mabilis ang relasyon nila ni Rostom. Ilang buwan pa lang siyang nagtatrabaho noon bilang sekretary nito. Wala naman silang feeling sa isa't isa. Pero batid niya rin sa sarili na hindi mahirap magustuhan si Rostom. Hanggang isang gabi, may nangyari na sa kanila. Nabuo ang panganay niya at malaking pasalamat niya na pinanagutan siya ni Rostom. Ngayon, masaya na sila. 2 na ang anak nila at mahal na mahal ni Carla ang asawa. 6 na taon na sila at sa tingin niya, sapat na yon para makilala niya ng lubos ang lalaking pinakasalan. Lumipas ang buong araw na puno ng tawanan, paglangoy at masasarap na pagkain. Pagsapit ng gabi ay isa-isang nakatulog ang mga bata dahil sa pagod. Nakatulog na rin ang mga magulang niya. Naalimpungatan lang siya nang mapansing wala sa tabi niya ang asawa. Love? Rostom? Napaupo siya sa kama. Napatingin siya sa banyo. Patay ang ilaw doon. Dahan-dahan siyang bumangon. Bahagya niyang binuksan ang pinto ng silid. Tahimik na ang buong villa at alon na lang ng dagat ang naririnig. Habang naglalakad, may narinig siyang mahinang kaluskos. Napahinto si Carla. Love, nandyan ka ba? May kung anong kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng villa at doon sa may gilid ng parking area, nakita niyang papalapit si Rostom. Bahagyang madilim ang paligid, ngunit sapat ang ilaw upang mapansin niyang mabilis ang paghinga nito. Love? Tawag niya. Bahagyang nagulat si Rostom. Oh, gising ka pa pala. Lumapit siya rito. San ka nang galing? Nagising kasi ako tapos wala ka sa tabi ko. Hinanap kita sa banyo at sa sala pero wala ka. Nag-alala ako. Tipid nang ngumiti si Rostom. Pumunta lang ako sa parking lot. May kinuha lang ako sa sasakyan. Nandun kasing isa kong sunglasses na wala yung gamit ko kanina. Napatingin siya sa kamay nito. Nakita niya nga roon ang sunglasses. Tumango si Carla ngunit may napansin siya. Parang hingal na hingal ang kanyang asawa. May maliliit ding butil ng pawis sa noo nito kahit malamig naman ang hangin ng gabi. Napakunot ang noo ni Carla. Love, ayos ka lang ba? Parang hinihingal ka. At pawis na pawis ka rin. May nangyari ba? Napahawak si Rostom sa noo nito at bahagyang tumawa. Wala naman. Tumakbo-takbo lang ako kanina. Ayos lang talaga ako. Huwag ka na mag-alala. Tinitigan niya ang asawa. May bahagi ng isip niyang gustong maniwala agad. Ngunit may maliit ding bahagi ng puso niya na hindi maipaliwanag kung bakit tila may kung anong hindi tama. Gayunpaman, pinili niyang itikom ang bibig. Pinili niyang magtiwala. Kasi ano namang gagawin ng mabait niyang asawa. Lumipas ang mga linggo, buntis na naman siya sa pangatlo nilang anak. Anong resulta? Tanong ni Rostom pagkalabas niya.
Maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Carla. Buntis ako ulit? Huminga ng malalim si Rostom bago bahagyang natawa. 3 na ang anak natin. Hindi naman siya nag-aalala. Hanggang 2 lang ang napag-usapan nilang maging anak ni Rostom. Pero okay lang naman na buntis siya. Wala namang problema as long as asawa niya ang nakabuntis sa kanya. Lumipas ang halos 2 linggo matapos malaman ni Carla na siya ay nagdadalang tao. Sa tuwing nagigising siya sa umaga, kusa siyang napapahawak sa kanyang tiyan. Hindi na rin muna siya masyadong nagbababad sa trabaho dahil kailangan ng pahinga. Gayunpaman, ibang problema ang unti-unting bumabalot sa buong negosyo ng mga Sanchez. Kahit minsan na lang sa opisina, napapansin niya pa rin yon. Isang umaga, habang inaayos niya ang ilang dokumento sa administrative office, narinig niyang nag-uusap ang 2 empleyado. Sabi nila, milyon daw ang nawawala. Huwag kang maingay, baka may makarinig. Nandyan lang sa paligid si Ma'am Carla. Totoo naman ang balita. Sambit pa ng employee. Kaya nga puro audit ang ginagawa ngayon. Tingin mo, sino may gawa? Napatigil ang kamay ni Carla. Milyon? Napakalaking halaga nun. Napabuntong hininga siya. Hindi niya gustong makisawsaw kung hindi sinabi sa kanya ang problema na yon. Sigurado siyang maaayos din yon ng pamilya ni na Rostom. Matagal na ang negosyo ng mga ito. Marami nang nalagpasang pagsubok. Saka kahit may alam na siya sa negosyo, empleyado lang naman si Carla roon. Pagsapit ng tanghali, nakita niyang nagmamadaling pumasok sina Mama Cheryl, Papa Pablo, Rostom at ang 2 nitong kapatid sa conference room. Halatang seryoso ang lahat. May dala pang makakapal na folders ang legal team. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa kanyang trabaho. Negosyo yon ng pamilya. Ang mga ito ang dapat mag-usap kaya hinayaan niya na lang. Habang nagtatype siya ng report, napahawak siyang muli sa kanyang tiyan. Parang gusto ko bigla ng palabok bihon. Magpa-order ako. Gusto mo? Tumawag siya at nagpa-deliver ng pagkain na gusto niya. Bandang hapon ay lumabas ang buong pamilya mula sa conference room. Isa-isang nagsialisan ang mga executive. Habang inaayos ni Carla ang mga dokumento sa kanyang mesa, naramdaman niyang may tumigil sa kanyang harapan. Pag-angat niya ng tingin ay si Mama Cheryl pala. Mag-usap tayong 2. Tumayo agad si Carla. Po? Tungkol saan po? Sige po. Sumunod siya hanggang sa maliit na receiving area. Wala nang ibang tao roon. Humarap sa kanya ang biyanan at gaya pa rin ng dati. Malamig ang tingin nito sa kanya. Kung may alam ka sa pagkawala ng pera, mas mabuting magsabi ka na ngayon pa lang. Wala kang pakundangang sabi ni Mama Cheryl. Nanlaki ang mga mata ni Carla. Po? Huwag kang magkunwari. Hindi ako'y pinanganak kahapon. Napailing siya. Kasi wala naman talaga siyang alam doon. Hindi nga nabanggit ni Rostom sa kanya ang problema. Hindi na siguro sinabi kasi alam na buntis siya at baka isipin niya pa. Wala po akong alam, Mama. Ngayon ko lang po nga nalaman na gano'n na pala kalaki ang nawawala. Hindi rin po ako kasama sa mga meeting ninyo. Paano ko malalaman ang mga bagay na yon? Hindi na tinag si Mama Cheryl. 6 na taon ka nang nagtatrabaho rito. Marami ka nang kakilala. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang naririnig. At huwag mong kalilimutang may koneksyon ka na rin sa iba't ibang tao dahil sa apelido ng angka namin. Madaling gamitin ang impluwensyang yan kung gugustuhin mo. Pakiramdam ni Carla ay unti-unting pinipiga ang kanyang puso. Masakit marinig ang ganoong paratang, lalo na mula sa taong matagal na niyang pinagsisikapang mapasaya. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili kahit gusto niya ng sumigaw. Hindi ko po kailanman gagamitin ang pangalan ng pamilya para sa pansarili kong interes. Pinaghihirapan ko ang bawat sentimong kinikita ko po rito. Kung may respeto man sa akin ng ibang tao, gusto kong dahil yun sa trabaho ko at hindi dahil asawa ko ni Rostom. At higit po sa lahat, hindi ko po magagawa na kumuha ng pera dito. Hindi po ako ganyang klase ng tao. Saglit na natahimik si Mama Cheryl, ngunit nananatiling matigas ang ekspresyon nito. Mukhang walang ibang pagbibintangan kundi siya. Tingnan na lang natin. Hanggang ngayon wala pa akong tiwala sa'yo. Nabuntis ka lang naman ni Rostom kaya kanya pinakasalan. Yun lamang ang sinabi nito bago tuluyang tumalikod.
Naiwan si Carla na nakatayo at natulala na lamang. Marahan niyang ipinatong ang isang kamay sa kanyang tiyan habang pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi niya alam kung bakit siya nasasangkot sa mga usaping wala naman siyang kinalaman. Hindi rin niya maintindihan kung bakit tila mas lalo siyang pinaghihinalaan ni Mama Cheryl. Ngunit para sa kanya, mas mahalaga ngayon ang batang nasa kanyang sinapupunan. Hindi dapat ako ma-stress, hindi dapat. Ayaw niyang lamunin ng takot at sama ng loob ang bawat araw ng kanyang pagbubuntis. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na lilipas din ang lahat, na kung anuman ang nangyari sa nawawalang pera, mareresolba agad yon. Pagka-uwi, yun talaga ang bumabagabag sa kanya. Kaya naman, kahit na hindi siya nangingialam sa mga ganoong bagay, tinanong niya pa rin kay Rostom. "Pwede ba kitang tanungin?" Mahina niyang sabi. "Hindi naman sa nangingialam ako sa negosyo ninyo. Gusto ko lang talagang maintindihan ng mga nangyayari. Kanina kasi kinausap ako ni Mama. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga sinabi niya." Kaagad na nagbago ang ekspresyon ni Rostom. Bahagyang kumunot ang noo nito. Ano namang sinabi sa'yo ni Mama? Nagsabi na naman ba siya ng mga masasakit na salita? Napayuko si Carla. Ayaw niyang pagmulan pa yon ng panibagong alitan. Ngunit ayaw rin niyang magsinungaling. Tinatanong niya ako kung may alam daw ba ako tungkol sa nawawalang pera. Tapos, sinabi niyang baka ginagamit ko raw ang pangalan ng pamilya ninyo. Hindi niya raw ako mapagkakatiwalaan. Pakiramdam niya may itinatago ako. Kahit anong paliwanag ko, parang hindi siya naniniwala. Natahimik si Rostom. Natigil na ito sa pagbibihis at lumingon sa kanya. Nagpatuloy naman si Carla. "Hindi ko alam kung bakit ako ang pinagdududahan niya. Hindi ko naman magagawa yon. Hindi naman ako direktang humahawak ng negosyo ninyo. Ang mas masakit, parang kahit anong gawin ko, masama pa rin ang tingin niya sa akin. 6 na taon na akong bahagi ng pamilya ninyo, pero parang wala pa rin nagbago. Minsan iniisip ko kung may magagawa pa ba ako para matanggap niya." Lumapit si Rostom at marahang hinawakan ang dalawa niyang kamay. Love, I'm sorry. Una sa lahat, gusto kong malaman mo na wala akong kahit katiting na pagdududa sa'yo. Kilalang kilala kita. Alam kong hindi mo kayang gawin ang bagay na ibinibintang niya. Hindi mo kailanman ipinagpalit ang prinsipyo mo para sa pera. Sorry sa mga sinabi ni Mama. Minsan, napapagod na lang din talaga si Carla. Hirap na siyang paluguran ang pamilya ng kanyang asawa. Nagpatuloy si Rostom sa mga paliwanag nito. Totoo ang problema sa negosyo. May malaking halaga talagang nawawala. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung sino ang may kagagawan. Kaya lahat kami halos araw-araw nasa meeting. May auditors, legal team at investigators na tumutulong. Si Mama medyo napofrustrate na sa mga nangyayari. Sana maintindihan mo. Tahimik lamang na nakinig si Carla. Alam niya naman yon, kaya nga hindi na siya nakikigulo. Pero kung siya ang paparatangan sa lahat ng yon, talagang magsasalita pa rin siya. Mahalaga kina Mama at Papa ang negosyo. Dagdag pa ni Rostom. Tensyonado sila kasi pinaghirapan nila. Pero hindi ibig sabihin nun na tama ang pagbibintang sa'yo. Mali si Mama dun. Napatingin si Carla sa mga mata nito. Ayoko namang gawing big deal. Sinusubukan kong huwag isipin, pero hindi ko talaga maiwasan. Natatakot akong baka makaapekto ito sa baby. Agad na hinaplos ni Rostom ang kanyang pisngi. Normal lang na masaktan ka. Naiintindihan ko. Wala kang kailangan ipaliwanag. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Carla. Mabuti na lamang at marunong makinig ang kanyang asawa. Kung hindi ito mabuting mister, matagal na siyang sumuko at lumayas. At ang tungkol kay Mama, Sambit pa ni Rostom. ako nang kakausap sa kanya. Hindi ko pwedeng hayaang paulit-ulit kanyang saktan. Papakiusapan ko na huwag kanyang idamay kasi wala naman siyang ebidensya. Hindi mo deserve ang ganoong trato. Mabilis na umiling si Carla. Baka mag-away pa kayo dahil sa akin. Marahan itong umiti. Pero asawa kita, Carla. Kapag may mali, kailangan kong itama. Hindi dahil mama ko siya, ay hahayaan ko na lang na paulit-ulit kang masaktan. Responsibilidad ko na ipagtanggol ka. Tumango na lang si Carla. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niyang tama para magkaroon ng asawang tulad ni Rostom. Pero sobrang saya niya na ito ang lalaking ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa mga sumunod na araw, mas mabigat ang pakiramdam ni Carla kahit pilit niyang ipinapakita sa sarili na magiging maayos ang araw.
Paulit-ulit niyang iniisip ang malamig na tingin ni Mama Cheryl noong nakaraang araw. Pakiramdam niya ay may kung anong unos na papalapit. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang kutob niya. Bandang 10:00 ng umaga, isang employee ang lumapit sa kanya. "Ma'am Carla, pinapatawag po kayo ni Ma'am Cheryl sa conference room?" Napatingin siya rito. "Ako lang ba? Sino ng mga nandoon?" "Nandun na rin po sina Sir Rostom, Sir Pablo at ang dalawa niyang kapatid." Bahagyang kumabog ang dibdib ni Carla. Hindi niya alam kung bakit kailangan siyang ipatawag. Wala naman siyang ginagawang mali. Gayunpaman, tumayo siya at sumunod. Habang naglalakad sa mahabang hallway, paulit-ulit niyang pinapakalma ang sarili. Pagpasok niya sa conference room, agad niyang nararamdaman ang bigat. Nakaharap sa kanya sina Papa Pablo, Rostom, ang dalawang kapatid nito, at si Mama Cheryl. May nakabukas na laptop sa gitna ng mesa. Tumingin sa kanya si Mama Cheryl at mukhang galit. "Alam mo ba kung bakit ka namin ipinatawag?" Galit na sambit ng kanyang mother-in-law. "Mama," saway ni Rostom pero ayaw magpapigil ng sarili nitong ina. Iniikot ni Mama Cheryl ang laptop upang makita niyang screen. Nanlaki ang kanyang mga mata. May screenshot ng isang online banking account. Nakalagay ang pangalan niya at may malaking halaga ng pera. Sunod-sunod na deposits, may mga transfer records din. Kasunod noon ay ilang dokumentong tila financial agreements. Lahat ay nakapangalan kay Carla. Parang nawalan siya ng hininga. Hindi niya kailanman nakita ang mga yon. "Hindi ko po alam yan." Agad siyang napailing. "Hindi ko po yan bank account. Hindi pa nga po ako nakakakita ng ganyang records. Hindi ko alam kung saan ang galing ang mga dokumentong yan." Tumawa ng may halong panunuya si Mama Cheryl. "Talaga, hanggang ngayon magsisinungaling ka pa rin. Anonymous ang nagpadala ng email na ito pero kompleto ang attachments. May screenshots, may transaction history, may pangalan mo pa. Huwag mong sabihin sa akin na may ibang Carla na asawa ng anak ko." Napahawak si Carla sa gilid ng mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya guilty, pero hindi niya maintindihan ang nangyayari. Huminga siya ng malalim at pinilit maging mahinahon. "Mama, hindi ko po alam kung sino ang gumawa niyan. Wala po akong bank account na ganyan. Kung gusto niyo, sasamahan ko pa po kayo sa bangko para patunayang wala akong account na may ganyang numero." Hindi natinag si Mama Cheryl. "Ang galing mo talaga sa mga pagpapaawa mo. Pero bakit pangalan mo ang nandito? Bakit ikaw ang nasa lahat ng dokumento? Hindi naman basta-basta lumalabas ang pangalan ng isang tao kung wala siyang kinalaman." Napapikit sandali si Carla. Pakiramdam niya, unti-unting nauubos ang lakas niya. Hindi sapat ang paliwanag. Hindi sapat ang katotohanang sinasabi niya sa mga ito. Para bang nakapagdesisyon na ang kanyang biyanan bago pa man siya makapagsalita. Napatingin siya sa asawa niyang mukhang naguguluhan din. Mas lalong nanghina si Carla. Pakiramdam niya, naniniwala rin si Rostom sa mga peking dokumento na yon. "Mama," mahina niyang sabi, 6 na taon na po ako nagtatrabaho rito. Kung magnanakaw po ako, bakit ngayon lang lalabas ang lahat ng to? Bakit ko sisirain ang sarili kong buhay? Bakit ko sisirain ang pamilyang gusto kong mapabilang? Hindi ko po magagawa ang mga yan." Hindi sumagot si Mama Cheryl. Sa halip ay lalo lamang tumalim ang tingin nito. Bigla itong tumayo at akala niya pa'y susugurin din siya. "Oportunista ka!" "Mama!" Napatayo na rin si Rostom at sa wakas ay lumapit sa kanya. "Sinabi ninyong kakausapin niyo lang. Buntis siya." Napaatras si Carla. Napatingin siya kay Rostom. Bakit pakiramdam niya ay naniniwala na rin ito? Wala siyang ginawang masama. Hindi niya alam kung bakit siya ang nadidiin doon pero malinis ang konsensya niya. "Wala po akong ginagawang masama." Depensa ni Carla sa kanyang sarili. "Sa mahirap na pamilya po ako nanggaling. Pero hindi ako tinuruan ng mga magulang ko na gumawa ng masama at mangdehado ng ibang tao." "At bakit?" Bulyaw na rin ni Mama Cheryl. "Oportunista ka at ang pamilya mo." Parang may kumurot ng pinong-pino sa puso ni Carla. Muli na namang nadamay ang kanyang pamilya. Hindi niya mapigilan ang pamumuo ng luha sa mga mata. "Sinungaling ka na naman!" Sigaw ni Mama Cheryl. Sa sobrang galit nito ay mabilis itong lumapit kay Carla. Halos magdikit ang kanilang mga mukha. "Ako ang nagsimula ng negosyong ito. Pinaghirapan namin ng asawa ko ang bawat sentimo.
Hindi kita hahayaang ubusin ang lahat ng pinaghirapan namin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon na asawa niya si Rostom, yon ang unang beses na nakaramdam si Carla ng matinding takot. Mama! Hinila siya palayo ni Rostom. Punong-puno ng pagkadismaya ang mukha nito. Tama na. Huwag ang asawa ko, ma. Huwag niyong sasaktan si Carla. Nanatiling tahimik si Carla. Nanginginig na rin siya at gusto pang sumagot. Hindi naman kasi pwedeng hindi niya ipagtanggol ang sarili. Hinila ni Rostom si Carla palabas ng conference room bago pa muling makalapit si Mama Cheryl. Naririnig pa rin niya ang matatalim na salita ng biyanan kahit unti-unti na silang lumalayo sa pintuan. Oportunista siya! Talaga bang maniniwala kayo sa babaeng yan? Iyan na nga mga ebidensya. Demanda ko yan. Bawat salitang yon ay tila humahabol sa kanya. Pakiramdam ni Carla ay unti-unting nauubos ang lakas niya. Wala siyang ginawang masama, kaya hindi niya matanggap ang mga salitang yon. Pagkapasok nila sa opisina ni Rostom ay agad nitong isinara ang pinto. Humarap si Carla sa malaking bintana at pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi niya kayang tingnan ang asawa, lalo pa sa mga tingin na ibinigay nito sa kanya. Maya-maya'y lumapit si Rostom. Marahan itong hinawakan ang balikat niya. Love, umupo ka muna. Huminga ka ng malalim. Baka mapano ka pa. Buntis ka. Hindi gumalaw si Carla. Sa halip ay marahan niyang inalis ang kamay ng asawa sa kanyang balikat. Napatingin si Rostom sa sariling kamay bago muling tumingin sa kanya. Carla, muli nitong tawag. Please, makinig ka muna sa akin. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Hindi ko rin inaasahan na aabot sa ganito si Mama. Hindi kita gustong makita sa ganitong sitwasyon. Dahan-dahang humarap si Carla. Namumula na ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong yon, hindi na niya napigilan ang pagpatak ng ilang luha. Naniniwala ka ba sa mga ipinapakita ni Mama? Mahinang tanong ni Carla. Hindi agad nakasagot si Rostom. Napatingin ito sa sahig. Pagkatapos ay marahan itong napabuntong hininga. Sa ilang segundong katahimikan na yon, unti-unting bumigat ang dibdib ni Carla. Pakiramdam niya ay alam na niya ang sagot. Ngunit umaasa pa rin siyang mali ang kutob niya. Love, mahina nitong umpisa. Hindi ko sinasabing ikaw ang gumawa. Kilala kita. Alam kong hindi ka ganong klase ng tao. Pero kailangan din nating isipin na kompleto ang mga dokumentong ipinadala. May pangalan mo, may records at transactions. Napapikit si Carla. Hindi yun ang sagot na hinihintay niya. Bahagyang napayoko si Rostom. Naguguluhan lang ako. Naguguluhan ka? Nadidismaya niyang sabi. Kaya pala ibang tingin mo sa akin kanina. Tingin mo ba talaga magagawa ko yun? Hinuhusgahan mo ako? Lumapit ang asawa niya. Hindi kita hinuhusgahan. Pero pinagdududahan mo ako. Sinubukan siyang hawakan ni Rostom pero umatras na siya. Carla, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Kung hindi ka naniniwala sa mga dokumento, bakit ka naguguluhan? Hindi agad nakapagsalita si Rostom. Naiinis at nasasaktan siya na kaya siyang pagdudahan ng ganoon ng mismo niyang asawa. Pakiramdam niya ay unti-unting nababasag ang matagal na niyang pinanghahawakang tiwala. 6 na taon siyang naniwalang kahit buong mundo ang kumalaban sa kanya, mananatiling nasa tabi niya si Rostom. Ngunit ngayon, hindi niya maramdaman ang katiyakang yun. Humakbang pamuli sa kanya si Rostom. Love, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero nasa gitna tayo ng malaking problema. Milyon ang nawawala sa negosyo. Hindi pwedeng basta na lang naming baliwalain ang mga ebidensyang lumabas. Hindi ko sinasabing ikaw yon. Ang sinasabi ko lang kailangan nating malaman ng totoo. Napailing si Carla. Yun din yun. Dinidiinin niyo ako kahit sinabi kong hindi ako ang may kasalanan. Kung talagang kilala mo ako, hindi mo sasabihin kailangan mo pang alamin kung ako bang may gawa. Kasi alam mo dapat na hindi ko naman talaga magagawa ang mga bagay na binibintang ninyo sa akin. Huminga ng malalim si Rostom. Carla, hindi niya ito pinatapos. Naniniwala ka ba o hindi? Muling natahimik ang asawa niya. Para kay Carla, yun na ang sagot. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Parang sumisikip ang paghinga niya sa mga bagay na ipinaparatang sa kanya. Hindi niya akalaing darating ang araw na pati ang taong pinakamamahal niya ay hindi pa rin makakatiyak sa kanyang pagkatao. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Carla, lalo na sa sunod nitong tinanong. Magsabi ka na lang ng totoo. Para maayos pa natin.
Saan mo dinalang pera? Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano? Anong sinabi mo? Seryoso ka ba, Rostom? Anong pinapalabas mo sa akin? Napapikit ang kanyang asawa na tila nagsisisi sa lumabas sa bibig nito. Carla, gusto lang kitang maintindihan. So, maging honest ka sa amin. Saan mo dinala ang pera? Ulit pa ni Rostom habang matamang nakatingin sa kanya. Kung may nangyari man, sabihin mo sa akin. Tutulungan kitang ayusin. Ayokong may itinatago ka sa akin. Parang may bumagsak na napakabigat sa dibdib ni Carla. Napaatras siyang muli palayo sa kanyang asawa. Sobrang sama na ng kanyang kalooban. Hindi na mapigilan ni Carla ang mga hikbi. Paano niya sasagutin ang isang tanong na hindi niya naman ginawa? Ano? Naniniwala ka na may ginawa akong masama sa negosyo ng pamilya mo? Puno ng hinanakit na tanong niya. Nag-aalala lang ako. Napailing muli si Carla. Hindi ka nag-aalala. Pinagdududahan mo ako. Ako na asawa mo. Ang sakit-sakit na ginagawa mo sa akin. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa isip na kailangan niyang kumalma para sa anak niya at sa batang walang kamalay-malay. Ngunit paano siya kakalma kung mismong asawa niya ay nagtatanong kung saan niya itinago ang perang hindi naman niya kailanman nakita? Hindi na siya nagsalita pa. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinto. Carla! Hindi siya lumingon. Pumunta siya sa pwesto niya at kinuha ang kanyang bag. Pinagtitinginan sila ng ibang empleyado pero wala na siyang pakialam. Love, sandali! Sabi ng asawa niya habang sumusunod sa kanya palabas. Makinig ka muna. Huminto lamang siya ng ilang segundo. Ako pa talaga? Hinihingi mo sa akin yan pero hindi ka nakikinig sa akin. Alam na alam mo na sa pamilya mo, kapag ikaw nawala ng tiwala sa akin, wala na akong ibang matatakbuhan. Tapos gagawin mo lang din sa akin to? Nadidismaya ka? Pues, mas nakakadismaya ka, Rostom. Pagkasabi nun ay tuluyan siyang umalis. Hindi na siya bumalik sa bahay nila. Hindi rin siya sumagot sa sunod-sunod na tawag ni Rostom. Diretso siyang nagtungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagbukas pa lamang ng pinto, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Anak, anong nangyari? Wala ka man lang pasabing pupunta ka. Ikaw lang? Nasaan ang asawa mo at ang mga apo namin? Pinilit niyang ngumiti. Hindi ko po kasama. May nangyari lang. Nay, pwede bang dito muna ako matulog ngayong gabi? Nag-aalala itong tumingin sa kanya. Napatayo na rin ang ama niya at mataman siyang tiningnan. Bakit? May nangyari ba? Nag-away kayo ng asawa mo? Napabuntong hininga si Carla. Tay, ayoko pong mapag-usapan. Pwede po bang magpahinga na lang po muna ako? Halatang gusto pang magtanong ng kanyang mga magulang. Ngunit laking pasasalamat niya nang pinili ng mga ito na huwag na muna siyang gambalain. Pati ng mga kapatid niya, na natiling tahimik na lang din at inihanda ang tutulugan niya. Hindi pa niya kayang ikwento ang lahat. Baka lalo lang magkagulo kapag nalaman ng pamilya niya na pinagtutulungan siya ng pamilya ng kanyang asawa. Kumain ka muna, sumalo ka na sa amin. Sambit ng nanay niya at iginiyan na siya sa loob. Habang kumakain, wala nang nagtanong sa kanya. Siya naman, pinilit na lang din kumain. Kain lang ng kain. Eto, talbos ng kamote. Sausaw mo sa toyo na may kalamansi, sili at kamatis. Paborito mo yan, hindi ba? Kain pa. Sambit pa ng kanyang ina. Pinaghimay pa siya ng pritong bangus. Muntik na siyang maluha. Sobrang bait ng mga magulang niya. Mahal na mahal silang magkakapatid. Kahit mahirap ang buhay, ginapang silang mabuhay lahat. Kaya pakiramdam niya, ngayong pinaparatangan siyang may masamang ginawa, nagre-reflect din yon sa mga magulang niyang sobrang simple at mabait. Pagkatapos kumain, inasikaso pa rin siya ng mga magulang. Binigay ang mga gusto niya para makapagpahinga. Binigyan pa siya ng salabat. Hindi na kami magtatanong. Matanda ka na. Pero kung away mag-asawa yan, sana'y ayusin ninyong dalawa ni Rostom. Hindi kami mangingialam. Pero kapag sobrang bigat na pwede kang magkwento sa amin. Mga magulang mo pa rin kami. Kami ng nanay mo. Malumanay na sambit ng kanyang ama. Tumango na lang si Carla. Salamat po, Tay. Kinagabihan, habang nakahiga si Carla sa dati niyang kwarto, hindi siya makatulog.
Tahimik siyang nakatingin sa kisame. Pakiramdam niya ay napakabigat ng lahat. Paulit-ulit niyang iniisip ang tanong ni Rostom. San ko dinala ang pera? Talaga bang naniniwala siyang kaya kong gawin yon? Mas masakit pala yon kaysa sa lahat ng sinabi ni Mama Cheryl dahil sa asawa niya na mismo nang galing ang mga paratang. Kinabukasan, bandang umaga, narinig niya ang busina sa labas. Pagsilip niya, nakita niya ang sasakyan ng asawa. Muntik na siyang mapairap. Maya-maya ay kumatok ang kanyang ina. Anak, nandyan si Rostom. Gusto mo bang harapin o paalisin ko muna? Napapikit si Carla. Hindi pa siya handa. Ayaw niya itong makausap, lalo na sobrang bigat ng kanilang mga pinag-awayan. Ngunit alam niya na hindi rin siya pwedeng magtago habang buhay. Asawa niya ito at may mga anak sila. Lumabas siya ng bahay. Nakatayo si Rostom sa tabi ng sasakyan. Halata ang puyat nito. Pagkakita sa kanya ay agad itong lumapit. Love, mahina nitong sabi. Pasensya ka na. Mali ang mga nasabi ko kahapon. Nasaktan kita at hindi ko dapat sinabi ang mga yon. Wala ka sa bahay. Hindi ako nakatulog. Tahimik lang siya habang nakaiwas ang tingin kay Rostom. Naiirita pa rin kasi talaga si Carla. Hindi niya makalimutan na kaya siyang pagdudahan ng ganoon ng sariling asawa. Nagpatuloy si Rostom. Umuwi ka na. Marahan itong hinawakan ang kanyang kamay. Hinahanap ko na ng mga bata. Kagabi pa sila nagtatanong kung nasa ng mami nila. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ayokong makita nilang nagkakaganito tayo. Napabuntong hininga si Carla. Mas lalong sumakit ang puso niya nang maalala ang mga anak nila. May anak pa siya na nasa kanyang katawan na kailangan niyang protektahan. Hindi niya gustong maramdaman ng mga ito ang gulong nangyayari. Muling nagsalita si Rostom. May ipapaimbestigahan ako. Napatingin siya rito sa wakas. Ipapasguri ko ang lahat ng natanggap ni Mama. Ang email, screenshots, account, lahat. Magpapakuha tayo ng digital forensic experts kung kailangan. Gusto ko mapatunayan kung totoo ba ang mga yon o gawa-gawa lang. Hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang buong katotohanan. I'm sorry na nahusgahan agad kita at ng buong pamilya ko. Kunot na kunot ang noo ni Carla. Hindi pa rin nawawala ang sakit. Pero aaminin niya sa sarili na gumaan ang pakiramdam niya. Mas mabuting ganun ang gawin. Confident naman kasi siya na wala siyang ginagawang masama. Kung lalabas ang katotohanan, marahil may pagkakataon pa siyang mabawi ang pangalan niyang pilit na sinisira ng isang kasinungalingan. Sige, uuwi na ako, sambit ni Carla. Bahagyang napangiti si Rostom. Galit ka pa rin sa akin? Malamang, ang sakit ng mga sinabi mo sa akin at ng pamilya ninyo. Hindi naman totoo lahat ng yon. Hindi ko alam kung sinong nag-send nun. Pero sana man lang, inalam niyo muna, hindi ba? Hindi yung pinapunta niyo ako ron para gisahin. Hinayaan mo naman na ganun ang trato sa akin ng pamilya mo. Napapikit si Rostom at bakas ang pagsisisi sa mukha nito. I'm sorry. Katulad ng pangako ni Rostom. Nagpa siya na nga itong ipa-verify ang lahat ng screenshots at dokumento sa IT specialist at sa legal team. Hindi niya maintindihan kung bakit pangalan niya ang ginamit. Sino ang may kakayahang gumawa ng ganon? Bakit siya? Ano ang mapapala ng taong yun? Wala naman siyang alam na may galit sa kanya. Ang tanging may away lang sa kanya ay si Mama Cheryl. Pero mag-aaksaya ba ito ng panahon para lang gumawa ng mga peking ebidensya? Sir, na-check na po namin. Saad ng inutusan ng asawa niya. Lumapit na rin si Carla. Edited ang mga screenshot. Maraming inconsistencies. Hindi rin tugma ang fonts at timestamps sa official banking system. Napatingin si Carla kay Rostom. Na-coordinate na rin po kami sa bangkong nakalagay sa screenshot. Wala pong existing account sa ilalim ng pangalan ni Ma'am Carla na may account number na nasa larawan. Fake po ang buong set ng documents. Napahawak si Carla sa kanyang dibdib. Mabuti na lang napatunayan niya na yon. Hindi siya nagsisinungaling. May patunay na at may ebidensya siya. Kaya nung family breakfast, may mukha nang naiharap si Carla sa mga Sanchez. Tumingin si Rostom sa kanyang ina. Mama, siguro naman po, hindi niyo na po pagdududahan pa ang asawa ko. Yan ang mga ebidensya. Napa-verify na po namin na fake ang mga documents na natanggap ninyo. Naiinis na tumingin sa kanya si Mama Cheryl. Kung hindi siya, edi sino pa? Wala namang ibang pwedeng gumawa nun kundi siya. Baka malinis lang yan magtrabaho para hindi mabuking ang mga palusot niya.
Halos hindi na siya makakain. Kahit may ebidensya ng hindi siya ang gumawa, pinipilit pa rin talaga ng kanyang mother-in-law. Hindi na siya tumingin sa mga Sanchez. May mga pagdududa pa rin ang mga ito, pero malinis naman ang kanyang konsensya. Kaya hindi na siya matitinag doon. Tahimik silang mag-asawa sa loob ng kanilang sasakyan pauwi. Nakatanaw lamang si Carla sa bintana. Iniisip niya pa rin talaga kung sino ang nag-send ng mga yon. Bakit sa lahat ng tao, siya ang ididiin sa bagay na hindi niya ginawa. Naisip niya na kung sino man ang gumawa nun, maaring salarin din ng kumuha ng pera sa negosyo. Pero sino ba talaga ang may kagagawa ng lahat? Love, tapos na yon. Sabi bigla ni Rostom nang mapansin ang pananahimik niya. Napatunayan na nating wala kang kasalanan. Huwag mo nang isipin ang sinabi ni Mama. Ang importante, lumabas ang totoo. Hindi yun ang iniisip ko. Ang iniisip ko, sino ang gumawa nun? Sino ang may oras at lakas ng loob na gumawa ng mga peking dokumento gamit ang pangalan ko? Anong nagawa kong masama para gustuhin akong sirain ng ganito? Huminga ng malalim si Rostom. Hahanapin ko kung sino ang nasa likod nito. Hindi ko hahayaang maulit ito sa'yo. Kung may taong sadyang gustong sirain ang pangalan mo, aalamin ko kung sino siya at bakit niya ginagawa to. Napatitig siya kay Rostom. Malaki ang tiwala niya sa asawa. Pero hindi niya alam kung bakit parang may mali sa lahat ng yon. Lumipas ang mga araw, ngunit sa halip na humupa ang tensyon sa pamilya, tila lalo lamang yung lumalala. Matapos mapatunayang peke ang mga screenshot at dokumentong ipinadala, inakala ni Carla na kahit papaano ay magkakaroon ng pagbabago. Hindi man niya inasahang hihingi ng tawad si Mama Cheryl. Umaasa siyang kahit kaunting paggalang ay maibibigay na sa kanya. Ngunit mali siya. Pakiramdam niya, mas lalo pa siyang naging target ng biyanan. Parang bawat araw ay may bago itong dahilan upang iparamdam na hindi siya karapat-dapat maging bahagi ng pamilya. Pinipili na lamang niyang manahimik gaya ng dati. Buntis si Carla at ayaw na niyang masyadong magpaka-stress. Isang linggo ng tanghali, muling nagtipon ang buong pamilya sa ancestral house. May kaarawan ang isa sa mga pamangkin ni Rostom na anak ng kuya nitong si Rafael at ng asawa ni Rafael na si Hana. Kailangan nating bumili ng regalo. Hindi pwedeng hindi. Sambit ni Rostom. Pero bumili na ako ng regalo para sa pamangkin mo. Okay na yun. Nilagay ko naman ang pangalan natin. Umiling si Rostom. Gusto kong ako mismo ang pipili ng regalo para sa bata. Napatingin siya rito habang nag-aayos. Sa lahat ng pamangkin mo, paborito mo talaga si Nico, no? Bahagyang natigilan si Rostom bago tumawa. Oo, ewan, magaan ang loob ko sa bata. Saka mabait talaga. Napatango na lang si Carla. Talagang paborito nitong pamangkin ang anak ni na Rafael at Hana. Hindi naman katakataka, lalo na at mabait talaga ang bata. Kahit siya ay nagigiliw din dito. Maya-maya ay nandoon na sila. Dumating ang ilang tiyahin, tiyuhin, pinsan at maging mga matatagal ng kaibigan ng pamilya. Masigla ang paligid. Nagtatakbuhan ang mga bata sa garden. May mga matatandang nagkukwentuhan sa veranda. Ang mga kasambahay ay abala sa paghahain ng pagkain. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, napansin agad ni Carla ang ilang matang nakatingin sa kanya. Lumapit sila sa mga magulang ni Nico. Pwede namang ilagay ang regalo sa lamesa. Pero ang asawa niya, binigay na agad sa bata ang regalo nito. Mamaya na yan anak, para sabay-sabay na. Sambit ni Rafael sa anak nito. Agad namang umawat si Rostom. Mas magandang buksan niya na. Okay lang yan, sa kanya naman. Excited na binuksan ng pamangkin ni Rostom ang regalo. Wow, ito po yung pinapabili ko kay mommy. Napangiti naman ng malawak si Rostom. Kaya ako nang bumili. Alam ko magugustuhan mo yan. Pagkatapos nun, umupo na sila sa upuan. Ang mga anak nila sumama na sa ibang mga bata para maglaro. Sa isang tabi, tahimik lang siya. Kung tutuusin, ayaw niya talaga ng mga ganoong gathering. Especially sa side ni Rostom. Hindi siya komportable. Pakiramdam niya, iba rin ang tingin ng mga bisita sa kanya. At wala namang may ibang dahilan kundi si Mama Cheryl na palaging binibida kung gaano nito kaayaw sa kanya. Gayunpaman, sumisipot pa rin siya para kina Rostom at sa mga bata. Anak, ang pawisin ninyo na pareho, sambit ni Carla sa mga anak niya
nang bumalik ang mga ito sa kanyang tabi. Tumawa ang bunso niyang anak. Mommy, hindi pa malaki ang tummy mo, pero sabi mo, may baby na po dyan, di ba? Kapag lumabas po ba siya, maglalaro na rin po siya? Mahinang tumawa si Carla. Hindi pa, baby pang kapatid ninyo. Hihintayin niyo munang lumaki. Lumapit ang bunso niyang anak at hinaplos ang tiya niya. Baby sister or baby brother, bilisan mong lumaki ha, maglalaro tayong tatlo. Napahalakhak na lang ulit si Carla. Pero bahagyang humupa yon nang matanaw si Rostom. Nakikipag-usap ito sa asawa ni Rafael. Wala namang mali siya ron, pero bakit parang iba ang titigan? Nang magpa-picture si Rostom kasama sina Nico at Hana, hindi niya mapigilang mapatitig. Ayaw niyang mag-isip ng masama, pero nakakailang yon para sa kanya. Gayunpaman, binaliwala niya na lang yon kung ano-ano ang tumatakbo sa utak niya. Siguro sa hormones na naman ng pagbubuntis niya, kaya binibigyan niya ng mali siya ang kahit ano. Lumipas ang ilang araw, nagpapatuloy siya sa trabaho dahil hindi naman din gaanong mahirap ang kanyang pagbubuntis. Good morning! Nakangiti niyang bati sa secretary ng kanyang asawa. Nandyan ba si Rostom sa loob? Napangiti rin ang secretary. Good morning po Ma'am Carla. Lumabas lang po si Sir Rostom. May kikitain lang daw po siya saglit. Kung gusto niyo po, pwede po kayong maghintay sa office niya. Tumango siya. Sige, maghihintay na lang ako. Tahimik siyang naglakad patungo sa opisina ng asawa. Napatingin siya sa wall clock pagkatapos umupo sa sofa. Habang naghihintay, napatingin siya sa bookshelf. Nang mainip, tumayo na lamang si Carla. Lumapit siya sa malaking bookshelf. Isa-isang binabasa ang mga pamagat ng libro. Business leadership, corporate governance, investment risk. Mahilig talagang magbasa ang asawa niya. Napunta naman ang tingin niya sa mesa nito. Maayos ang pagkakalatag ng mga papeles. May ilang folders na nakasalansan. Wala na sana siyang balak pakialaman ang mga yon. Ngunit napansin niyang may isang folder na bahagyang nakabukas. Marahan niyang hinila ang folder. Pagkabukas niya ay agad siyang natigilan. Financial records? May listahan ng account numbers at transfer dates. At sa unang tingin pa lamang, nanlamig ang buo niyang katawan. Napalunok siya. Hindi. Siya ba ang kumukuha ng pera sa negosyo ng mga magulang niya? Unti-unting nanginig ang mga kamay ni Carla. Bakit gagawin niya to sa sarili niyang pamilya? Kilala niya si Rostom. Imposibleng magawa nito yon. Ngunit bakit nasa opisina nito ang mga records? Bigla niyang narinig ang mahinang tawanan mula sa hallway. Kasunod nun ang pamilyar na boses ng kanyang asawa. Sige, tawagan mo na lang ako mamaya. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Carla. Mabilis niyang isinara ang folder. Inayos niya ang pagkakapatong ng mga papeles. Humakbang siya palayo sa mesa na parang walang nangyari. Ilang segundo lamang ang lumipas ay bumukas ang pinto. Ngumiti si Rostom nang makita siya. Love, nandito ka pala. Tinanggap niya ang halik nito sa pisngi. Hi. Sorry, pinaghintay kita. Sabi nito. Biglaan kasi yung meeting. Akala ko 5 minuto lang. Umabot pa na ng mas matagal. Hindi ka ba nabore habang naghihintay? Pinilit niyang ngumiti. Hindi naman. Nagbasa-basa lang ako ng mga libro mo. Napangiti si Rostom. Habang nagsasalita ang asawa, pilit niyang pinagmamasdan ang mukha nito. Pareho pa rin naman ito gaya ng dati. Pero bakit pakiramdam niya ay hindi niya na ito kilala? Habang pauwi sila sakay ng sasakyan, tahimik lamang si Carla. Napansin naman agad ni Rostom ang kanyang pananahimik. Love, tahimik ka yata ngayon. Napapagod ka ba? Gusto mo bang dumaan tayo sa paborito mong coffee shop? Mabilis siyang umiling. Hindi, gusto ka lang umuwi at magpahinga? Hindi na nagtanong pa si Rostom. Ngunit lalo lamang bumigat ang dibdib ni Carla. Hindi niya gustong maghinala. Ayaw niyang husgahan ang asawa nang walang sapat na dahilan. Ngunit hindi rin niya kayang baliwalain ang nakita. May takot na sumisiksik sa kanyang puso. Takot na baka ang taong pinakamamahal niya, ang taong akala niya ay ipinagtatanggol siya sa lahat, nagtatago ng isang katotohanan na hindi niya alam kung matatanggap niya. Hanggang sumapit ang isang family dinner sa bahay ng mga Sanchez. Tahimik siyang umupo sa tabi ni Rostom kahit sobrang daming bumabagabag sa kanya. Nasa kabilang panig naman ang 2 anak nila. Masayang nakikipagkwentuhan sa lolo at lola.
Hindi niya kailanman sinabi kay Rostom ang tungkol sa folder na nakita niya. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Carla, Napalingon siya kay Papa Pablo. kumusta ang pagbubuntis mo? Tanong nito. Nagpapahinga ka ba ng maayos? Huwag mo masyadong isipin ang trabaho. Mas mahalaga ang kalusugan ninyo ng bata. Ngumiti siya ng magalang. Maayos naman po ako, Papa. Medyo mabilis lang po akong mapagod nitong mga nakaraang araw. Pero sabi naman po ng doktor, normal lang daw po yon. Sinusunod ko rin po ang lahat ng bilin niya. Tumayo ang kanyang biyanan na lalaki. Mabuti naman. Kapag may kailangan kayo ay sabihin nyo lang. Apo namin ang dinadala mo. Ayaw naming mapabayaan ka. Kahit marami tayong problema ngayon, hindi dapat nadadamay ang bata. Napangiti si Carla. Hindi man madalas magpakita ng lambing si Papa Pablo. Ramdam niyang tunay ang pag-aalala nito. Samantala, si Mama Cheryl ay nanatiling tahimik. Hindi man sila nag-uusap ng maayos. Wala rin itong sinabi laban sa kanya ngayong gabi. Para kay Carla, sapat na muna ang katahimikang yon. Siguro kahit paano, iniisip pa rin ng mga ito ang pinagbubuntis niya. Habang naghahapunan, nagsimula namang magkwentuhan ang magkakapatid tungkol sa negosyo. Hindi na siya nakisali. Mas pinili niyang asikasuhin ang mga anak. "Mommy," masayang sabi ng anak niyang lalaki. "Kapag lumabas na si baby, magiging kuya na po ba ako?" Napatawa siya. "Oo, magiging mabait kayo sa kapatid niyo, ha? Kailangan niyo siyang alagaan, hindi pwedeng inaaway palagi." Tumawa naman ang bata. "Tuturuan ko po siyang magbasa, tapos tuturuan ko rin po siyang magbike. Hindi ko po siya pababayaan." Napuno ng init ang puso ni Carla. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga anak pa rin niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Biglang may narinig silang pagdadabog mula sa labas. Lahat ay napalingon nang makitang pumasok si Rafael. Mabigat ang ekspresyon nito at halatang galit. Napansin ni Carla ang mahigpit na pagkakahawak nito sa isang makapal na envelope. Rafael, May pagtatakang sabi ni Papa Pablo. bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin hinihintay. Hindi ito sumagot. Diretso lamang itong naglakad hanggang sa harap ni Rostom. Napasigaw na lang sila nang malakas na sinapak ni Rafael ang asawa niya. "Rostom!" Gulat na bulalas ni Carla. Galit na galit si Rafael dito. Halos walang awang sumapak. Gumanti naman si Rostom kaya talagang nagrumble na ang dalawa. "Ano ba? Bakit kayo nag-aaway?" Bulalas ng hipag ni Carla. Hindi na siya pumigil. Kinuha niya ang mga batang takot na takot sa nangyayari. Nang maawat ang mga ito, nagpalitan naman ng mga sigawan. Traidor ka? Bulalas ni Rafael kay Rostom. Napakawalang hiya mo. All this time, ikaw lang pala. Gulong-gulo si Carla. Napatingin siya sa paligid. Nakita niya ang asawa ni Rafael na si Hana na umiiyak. Balisa ito at parang hindi alam ang gagawin. "Kuya," gulantang na tanong ng hipag niya. "Ano bang nangyayari? Kumalma nga muna kayo. Bakit kayo nag-aaway? Sa harap pa talaga ng mga bata at ng parents natin." Mapait na ngumiti si Rafael at dinuro ang asawa niya. Ang kapal ng mukha mo. Ayaw mo pa rin umamin. Huling-huli na kayo. Huling-huli na kita. Ang sama-sama mo. Napatingin si Carla sa asawa. Napansin niyang tila nanigas ang katawan nito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Tanggi ni Rostom at pinunasan ang dugo sa bibig. Nagpatuloy si Rafael. Masarap bang asawa ko? Mga walang hiya kayo. Mga manluloko. Huwag ka nang magsinungaling. Alam ko na ang lahat. Alam ko may relasyon kayo ni Hana. Nanlaki ang mga mata ni Carla. Ano? Napansin niyang namutla si Rostom. Kuya, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan natin. Hindi! Mas tumaas ang boses ni Rafael. Hindi ba dapat malaman ng pamilya natin ang katotohanan? Mga manloloko. Sinungaling. Magsimulang umiyak ang bunso nilang anak. Mahigpit itong yumakap kay Carla. "Mommy!" Mahina niyang pinatahan ang bata. Kahit siya mismo ay nanginginig na. "Ano to? Anong kalokohan ito?" Gulat na tanong ni Mama Cheryl at tinitingnan silang lahat. "Anong sinabi mo, Rafael? May relasyon sina Hana at Rostom? Rafael, huwag kang magwala. Wala tayong maaayos kung magwawala ka." Humarap muli si Rafael sa lahat. Matagal na tayong niloloko ng mga to.
Nakakagalit. Sobra-sobra. Paano hindi ako magwawala? Nalaman kong hindi ako ang ama ni Nico. At alam niyo ba kung sino? Yung walang hiyang Rostom na yan. Napabitaw si Carla sa mga bata. Nanginginig siyang tumingin sa asawa na hindi na makatingin sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Hindi pa nga siya nakakaget over sa mga nalaman niya. Yon at may bago pang nagpapawindang. Lumapit si Mama Cheryl sa paborito nitong manugang at agad itong sinampal. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Mama! Malakas at galit na sigaw ni Rostom. Huwag mong niyong saktan si Hana. Kung galit kayo, ako na lang. Nagkalapit na naman si Rafael at Rostom. Kaya nagkaroon na naman ng isang round ng sapakan sa pagitan ng mga ito. Gumulong na sa sahig ang dalawa at halos magpatayan na. Natahimik lang sila sa tunog na baril na pinatama sa lupa. Lahat sila ay napalingon kay Papa Pablo na nanginginig na sa galit. Tama na! Sandaling natahimik ang lahat, pero maya-maya ay nagsalita si Rostom. Rafael, bago siya naging sayo, naging akin si Hana. Talaga ba? Kaya ano, binuntis mo? Marahan na pinulot ni Rafael ang envelope na nabitiwan nito kanina. Tatanungin kita sa harap ng lahat. Walang hiya ka. Hindi ka na naawa sa asawa mo at talagang hinayaan mo pang siyang lumabas na masama sa lahat. Ilang taon mo nang niloloko ang pamilya natin. Hindi makahinga si Carla ng maayos. Napatingin siya kay Rostom. Siya ang kumukuha ng pera sa company. Si Rostom na may balak na ngayon ng lahat ng pera. At tatakas kasama ang asawa ko at si Nico. Galit na sigaw ni Rafael. Nanlaki ang mga mata ni na Papa Pablo at Mama Cheryl. Hindi. Mahinang bulong ni Mama Cheryl. Anong kalokohan to? Parang biglang nawala ang lahat ng lakas ng ginang. Halos mahimatay sa tindi ng mga nalaman. Si Papa Pablo naman ay sumugod agad kay Rostom at sinapak ang sariling anak. Paano mo nagawa ang kalokohang to? Hindi na makatingin si Rostom sa kahit na sino. Umiiyak ito pero walang bakas ng pagsisisi. Sa halip, nanindigan pa rin ito sa kataksilan. Oo, ako nga. Ako. Kasi akin naman talaga dapat yun. Kahit anong gawin ko, si Kuya pa rin ang pinapabura ninyo. At si Hana, sa akin siya dapat. Akin, inagaw lang ni Kuya. Hindi na napigilan ni Carla ang mga hikbi. Lumapit siya sa asawa at pinagsasampal ito. Wala na siyang pakialam kahit na marami na itong natamong sugat at pasa kay Rafael. Galit na galit siya kaya ilalabas niya yon. Manloloko ka! Paano mo nagawa sa akin to? Puno ng hinanakit at galit na sambit ni Carla. Hindi na niya alam kung sino ang taong nasa harapan niya. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niyang nakatayo sa may pintuan si Hana. Lumapit din siya rito at malakas itong sinampal. Carla, sorry. Sorry? Umiiyak niyang sigaw. Sorry. Sinira mo ang pamilya ko. Sorry. Napasigaw siya at umiiyak na hinila ang buhok nito. Sinaktan niya ito hanggat kaya niyang saktan. Sila naman ngayon ang nagkagulo. Carla, tama na! Bulalas ni Hana. Sa gitna ng emosyon at pagkalito, nawala ng balanse si Carla at napaatras. Hindi niya namalayan, may malaking batong pandekorasyon sa gilid ng hardin. Nadapa siya at tumama ang ulo at braso niya roon. Carla! Sabay-sabay at nag-uunahang sigaw ang narinig niya. Naramdaman niya ang mainit na likidong dumaloy sa kanyang sintido at mga hita. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Ang baby ko... Ang huling nakita niya ay ang takot sa mukha ng kanyang mga anak habang umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan. Mommy! Nagising na lang si Carla na nasa ospital na siya at wala siyang ibang nagawa kundi umiyak nang malaman na nawala ang baby sa kanya. Nay, yung anak ko, umiiyak niyang sabi nang pumunta kinabukasan ang nanay at tatay niya. Shh! Isipin na lang natin na nasa maayos siyang lugar. Alam kong malungkot pero labanan mo ang takot. Nandito lang kami. Umiling siya ng paulit-ulit. Ayoko pong makita si Rostom. Galit na galit po ako sa kanya. Nay, manloloko siya. Pagkatapos ng mga araw sa ospital, wala nang naging pag-uusap. Hindi niya na hinayaan. Kinuha niya ang mga bata at umalis agad roon.
Sinubukan siyang suyuin ni Rostom pero wala na siyang pakialam. Pakiramdam niya'y hinding-hindi niya na ito mapapatawad. Tinakwil daw ng mga Sanchez si Rostom. Saad ng kanyang ama. Napabuntong hininga si Carla. Paano niyo po nalaman? Napakamot ang kanyang ama. Kausap ko si Pablo. Ang totoo niyan, gustong pumunta rito. Namimiss na ang mga apo at gusto ko raw nilang makausap. Kahit na may sama pa ng loob, pinahintulutan niya ang mga Sanchez na makausap siya. Katulad ng gustong mangyari ni Papa Pablo, nagumusta nga naman ito. Kung makikipaghiwalay ka, wala naman kaming ibang gagawin. Hahayaan namin kayo. Ganun rin ang gagawin ni na Rafael at Hana. Saad ni Papa Pablo. Yun din ang gusto niyang mangyari. Ayaw na niyang magkaroon ng koneksyon kay Rostom. Parang kahit co-parenting ay hindi na niya kayang masikmura pa. Pero ang mga apo namin, wag mo sanang hayaang mapagkaitan. Itinakwil namin si Rostom pero kinikilala pa rin namin ang mga apo namin. Kaya sana tumanggap ka pa rin ng sustento. Tumango na lang si Carla para naman yon sa mga anak niya. Hindi niya yon ipagkakait. Hanggang sa biglang nagsalita si Mama Cheryl. Carla, sorry. Hindi niya maitago ang gulat sa sinabi ng kanyang mother-in-law. Napayok ko si Mama Cheryl. Alam kong mahirap para sa'yo na maniwala. Pero sincere akong humihingi ng tawad. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Bumagsak ang mga luha ni Mama Cheryl. Alam kong hindi sapat ang sorry. Pero nagsisisi na talaga ako. Nagsisisi ako sa mga panghahamak ko sa'yo. Wala akong ibang maramdaman ngayon kundi awa. Baka iniisip mo na pinaplastik lang kita. Pero totoong nagsisisi ako. Kung may problema kay pwede mo kong lapitan. Pwede akong tumulong. Basta pwede kang lumapit sa akin. Huwag kang mahihiya. Bumagsak na rin ang mga luha ni Carla. Hindi niya alam kung bakit parang may gumaan sa kalooban niya. Naging masama ang kanyang biyanan. Hindi ito naging mabuti. Pero isang sorry lang nito, pakiramdam niya'y parang okay na ang lahat. Sa pagkakataong yon, hindi na niya napigilang yakapin si Mama Cheryl. Mama, ang sakit po ng ginawa ng anak ninyo. Hinaplos nito ang buhok niya at napaiyak na rin. Alam ko, pasensya na sa ginawa ni Rostom. Pero magpakatatag ka. Laban lang. May mga anak ka pa. Kaya mo yan. Maghanap ka ng lalaki. Lalaki na mamahalin mo. Kahit hindi na kita maging manugang, susuportahan pa rin kita. Babawi ako sa mga maling ginawa ko. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinanghawakan ni Carla. Ang pamilyang ipinaglaban niya, ang lalaking minahal niya, at ang mga pangakong akala niya'y habang buhay. Gayunpaman, hindi naman lahat ng yugto sa buhay ay masaya. Kaya habang may natitira pang panahon, pipilitin niyang bumangon, magmahal ulit, at pahalagahan din ang mga taong nandyan pa rin at nagpapahalaga sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa happy ending. Dahil tulad ng tunay na buhay, may mga pangarap na nauuwi sa pagkabigo at may mga taong pinili nating mahalin na sila rin palang dudurog sa ating puso. May mga katotohanang napakasakit tanggapin, ngunit minsan, ang pagharap sa mga ito ang tanging daan upang makalaya sa mga kasinungalingan na matagal nating pinaniwalaan. Hindi man laging ibinibigay ng buhay ang wakas na inaasam natin. Ipinapaalala nitong ang pagkawala ng maling tao at ang pagyakap sa katotohanan ay maaari ring maging simula ng paghilom at ng panibagong pag-asa. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.